Nang buong taon, tahimik ang syudad ng Tanggob sa Misamis Occidental. Pero pagsapit ng Pasko, nagbabagong anyo ito, nagliliwanag. At kung pabonggahan ng mga Christmas decoration ang pag-uusapan, kabog tayong lahat. Tanggob kasi ang Christmas symbol capital ng buong Pilipinas. Kakaunti lang ang mga residente rito. Mahigit 60,000 lang ang populasyon ng buong lungsod. Kaya bibihira ang mga tao sa kalsada. Mangilan-ngilan din lang ang mga dumaraang sasakyan. Napakasimple ng pamumuhay. Pero ang tahimik at payak na syudad pagkagat ng dilim. Nagbabagong anyo. Nagiging world-class pasyalan. Pag wala akong masabi, wala akong ihambing sa ibang lugar, ito talaga ang pinaka-the best. Ang ilan sa mga arko ng Barabarangay nagmimistulang Butterfly Garden sa Dubai, Taj Mahal ng India, Disneyland, Jade Gate, at Eiffel Tower sa Paris. Lahat ng yan, narito lang sa Christmas symbol capital ng Pilipinas. Welcome sa Tanggob City sa Misamis Occidental. Ang mga naggagandahang arkong ito, bahagi ng taunang Christmas Symbol Festival ng Tanggob. Bukod sa mga arko, sa plaza raw talaga makikita ang world-class Christmas display ng syudad. Ilang passport gusto mo? At dahil mistulang nag-a-around the world ka, bibigyan ka pa ng passport. Makikita rin dito ang Palais Longchamp ng France, Niagara Falls ng Canada, Hogwarts Castle, Black Rock Castle ng Ireland, Piano House ng China, Bahay Temple ng India, Minaree ng Pakistan, Tatik Papik ng Eastern Armenia, ang Windmills ng Holland at ang Temple of Golden Pavilion ng Japan. Isa sa agaw pansin ang Palais Longchamp ng France ng Northwestern Mindanao State College of Science and Technology. Ang mistulang chandelier na ito, gawa ng kanilang mga estudyante. Ang ilang haligi ng gusali, nilagyan ng kapis shells. Materials na ginamit namin dito ay mga recycled na. Some of these resources ay makikita mo lang dito sa Tanggob. Katulad nito, yung coffee shells. At ang figurine sa harap na ito, ipinagawa pa raw sa Cebu. Talagang mahirapan kasi makikita natin talagang malaki yung construction at saka yung gastusin. Pero the group decided na ito talaga yung i-entry namin. Ang ginastos dito, umabot lang naman ng kalahating milyong piso. Ito lang siguro ang pinakamahal kasi ito ang pinakamalaki sa aming mga symbols na nagawa namin for the last 24 years. Ang paaralan naman ni JD, Hogwarts Castle ang naging inspirasyon. Pero para kay JD, may mas malalim siyang dahilan kung bakit siya sumali rito. Maihandog ko yung aking nalaman para sa aming syudad at para din sa aming paaralan po. Sa maliit na kubong ito, nagkakasya ang pamilya mag-abo. 11 magkakapatid sina JD. Ang kanyang ina namumulot ng shellfish sa bakawan. Samantalang ang kanya namang ama lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho. Pag-araw po ng Sabado or Linggo, umuwi ako dito para tumutulong sa kanila sa pamamagitan ng panguha ng mga sisi, nakatulong sa kanila, babigyan ng bigas. Maagang namulat si JD sa hirap. Katunayan, para makatulong sa kanyang pamilya, pinagsasabay niyang pag-aaral at pagtatrabaho. Sa kabila nito, nanatili siyang honor student. Mahirap po kasi minsan hindi kami makain ng bigas 3 beses sa isang araw. Sana po happy gabon ka karong Pasko din. Sana magsama-sama ulit tayo ngayong Pasko. Nung gabing yon, ipinasyal ni JD ang kanyang pamilya sa plaza para masaksihan ng mga ito ang kanyang ginawa. Pero sa wari niya, sadyang may kulang. Ang kanyang ama na kasalukuyang nakikipagsapalaran sa Maynila.
Kaya ipinaabot sa amin ni JD ang kanyang ginawang sulat at parol para sa kanyang ama. Papa, si GD po ito. Una po sa lahat, maligayang Pasko. Pa, miss ka na namin. Kailan ka ba uuwi? Hintay ka na namin dito. Mag-ingat ka sana lagi dyan. Sana po, makakain ka ng 3 beses sa isang araw. Pa, sana makahanap ka ng trabaho dyan sa Maynila. Isa po ako sa gumagawa ng Christmas decor sa aming Christmas symbol. Sana matanggap mo po yung parol na ginawa ko. Patawad po, ito lang po ang makakaya kong ihandog sa inyo ngayong Pasko. Salamat po, Ding, na yung parol na ginawa mo sa akin. Napakasaya ko, Ding. Maski malayo ako sa inyo. Pa, mahal na mahal po namin kayo. Merry Christmas po ulit. Ang taunang Christmas Symbol Festival sinimula ng mag-asawang Pan. 24 na taon na ang nakalipas. Nung Christmas time, napakalungkot. Sinabihan ko siya noon, bago kasi kami kasal noon eh. Sabi ko sa kanya, kahit ano lang, maglagay tayo ng isang Christmas tree sa plaza, tapos kahit indigenous lang para walang gasto ang gobyerno. Yung anong mga gamit na makikita natin sa kapaligiran, yun ang gawin natin. Hanggang noong taong 2000, itinanghal ng DOT o ng Department of Tourism na Christmas Symbol Capital of the Philippines ang Tangub. At mula noon, niyakap na ito ng mga residente. Sa aming paglilibot, hindi lang plaza ang may Christmas decors, pati ang kanilang mga bahay. Ang bahay na ito sa Barangay Maloro, agaw pansin sa magarbong Christmas decors. Kisame pa lang, pamatay na, pati ang kanilang kurtina at pillowcase, pampasko, at malulula ka rito sa sandamakmak na Christmas balls. Tuloy po kayo. Ito ang bahay ng pamilya Ocampos. Panata na raw ito ng kanilang pamilya taon-taon. Dahil sa magarbong dekorasyon, ang binabayaran nilang kuryente tuwing Kapaskuhan, tumitriple. Naglalaro sa 14 to 15,000 pesos. Kasi doon pa kami sa Osamis, wala man kaming decoration din. Ang bahay namin is at the back of the hospital. Nobody can see it. We are not decorating because of the contest actually. We just love to decorate. Bukod sa parol, simbolo rin ng Pasko, ang hamon. At dito sa Tangub, meron silang espesyal na hamon, ang boneless pata ham. Inimbento ni Chef Johan ng Osamis City. Nakita ko kasi yung boneless na crispy pata. Kaya doon ko napag-isipan na pwede pala yun sa boneless pataham ko. Ang kanya raw galing sa pagluluto, minana pa niya sa kanyang ina na si Aling Emma. So unang-una, kunin na natin yung buto. Make sure na yung balat natin hindi mahihiwa. So ito yung lalagyan natin ng laman para maboneless na yung pata natin. So pagkatapos, itong may buto, kukunin natin na yung mga laman lahat. Nilagyan na natin ito ng asin, sugar, bawang, saka itong kalamansi juice. Pagkatapos, i-mix natin po. Saka natin ilalagay yung ram. Ito po, ready na po to. So pagkatapos, tatahiin natin to. Tatahiin natin to para hindi to malaglag yung mga laman nito. Pataham natin for 1 hour and a half. So ito na po. Masarap talaga. At saka ibang-iba talaga ng natikman ko ng ham. Pero hindi lang karne ang karaniwang inihahain dito tuwing Pasko. Meron ding dapat healthy, kaya samahan ng mga prutas. At ang isa sa mga hindi mawawalang prutas sa Noche Buena ng mga taga-Tangub, ang tabon-tabon fruit. Mukha itong chiko, pero ang loob para raw utak. Perfect sa kinilaw, sa paggawa ng kinilaw na laya. Una, yung native na vinegar. Tapos po, ito yung ginger, yung sibuyas, ito yung biasong. Tabon-tabon. Scrape din natin. Ano po, yung sauce ng native na kinilaw. Saka ilagay na natin yung sauce natin. Ito na po, yung kinilaw na laya na native. Yung lasa niya is may konting sourness, may konting alat siya. Nakaka-overwhelm ng panlasa. Suman Capital sa Misamis Occidental, lungsod ng Clarin.
Sa bayan ng Clarin, ang kanilang suman may 16 na flavors. 4 lang daw ang suman nila nung una. Plain, ibos, balintawak at suman latik. Hanggang dumami na ito ng dumami. Pero ang perfect pa rin daw nitong kapartner, tsokolate. We are encouraging the suman makers to have different kinds of variety in order to add establishment of this suman center. Sa aming bayan, popular dito ang suman. Ang unang gagawin, ilagay dito sa karahay ang gata. Pagkatapos halo-haloin, lagyan ng asin, sugar, pagkatapos haluin. Itong malagkit na puti ang isusunod. Halo-haloin hanggang malapot. Makalipas ng ilang minuto, luto na ito. Ito na po ang luto na plain suman. Hindi lang sakahan ang marami rito, sagana rin ang karagatan. Kaya kasama rin ang mga lamang dagat sa kanilang Noche Buena, katulad ng crab con leche. Ang gamit para rito, yung babaeng alimango para mas maraming alike. At dahil madaling masira ang gata na sangkap nito, naisipan nilang lagyan ito ng twist. Ganito ang pagluluto ng crab con leche. So muna natin ilagay yung oil, luya, kamatis, sa sunod itong sibuyas. Ang isusunod natin ilagay itong crabs. Takpan natin ito 7 to 8 minutes. Pagkatapos ng 7 minuto, lagyan natin susunod yung evaporated milk. Ito na po yung crabs con leche. It's really creamy and you can taste the flavor. All and it's very delicious. Ito ang Tanggub, tahimik na syudad buong taon. Pero pagsapit ng Pasko, gumagawa ng sariling ingay at ningning, nagiging magical.